Testing natin ulit kung mainit nga itong tubig mga ka-angel. Uy! Init! Ang init! Mainit siya, sumisingaw. Tingnan ko nga kung mainit mga ka-angel. Uy! Init nga! Init! Mga ka-angel, mainit! Mga ka-angel, yan po yung Biscuit Basin. Yan po yung sumabog po nung pumunta kami dito. After 5 days po yata sumabog. Yan! Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga ka-angel. So yos! Hula ho mga ka-angel! So nasa Yellowstone National Park po tayo at papunta na po tayo ng Grand Prismatic at saka Biscuit Basin mga ka-angel. Kabilaan po ang geyser mga ka-angel. So mga ka-angel, para po sa kaalaman ng lahat, ang geyser po ay isa pong related po sa isang volcanic activity at ito po ay parang hot spring na mainit po yung tubig at pagka na-reach na po yung isang init ay para po isang volcano din na sumasabog o yung parang nag-explode ng mainit na tubig at mga usok mga ka-angel. So dito, since ito pong Yellowstone ay isa pong malaking super volcano, kaya po marami pong talagang mga geyser dito sa area na ito mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at ito mga ka-angel, ito yung Biscuit Basin na sumabog nung July. So stop over po tayo dito at explore natin kung ano nang itsura itong Biscuit Basin mga ka-angel. So tara, baba muna tayo mga ka-angel. So dito muna tayo mag-park mga ka-angel at tingnan natin kung pwede tayong makatawid or makapasok doon sa entrance po ng Biscuit Basin. Mga ka-angel, yan po yung Biscuit Basin. Yan po yung sumabog po nung pumunta kami dito. After 5 days po yata sumabog. So ayan po, yan po yung sumabog na geyser nung pumunta tayo dito sa Yellowstone nung July. Pero hindi tayo pumunta dito. Hindi tayo umabot, doon po tayo banda pumunta, hindi tayo umabot dito. So balak na sana namin na stop dito dati pero wala kaming time. So buti na lang at hindi kami natuloy kasi sumabog po dito mga ka-angel. Ayan o, kaya mga ka-angel 360 o, yan o, daming geyser dito. Yan po yung Biscuit Basin mga ka-angel o, yan o. Yan yung pumuputo, yan. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura. Yan mga ka-angel, 360 tayo. Daming geyser dito. Ayan mga ka-angel, yan. Yan po yung Biscuit Basin mga ka-angel, yung sumabog po nung mga July. Buti hindi kami nabutan. Ganda dito mga ka-angel, dito sa Yellowstone, Wyoming National Park. Ang pinaka-oldest na national park sa buong mundo. Ayan, Biscuit Basin mga ka-angel. Team, yan po yung bagat po ng pagsabog niya nung July. At mukhang hindi natin malalapitan kasi po parang hindi pa na-clear o na kumbaga nalinis o parang naasikaso para maging safety ulit ng mga authority. So hindi natin malalapitan mga ka-angel para i-check natin sana kung ano nang itsura itong Biscuit Basin na sumabog. So mga ka-angel, kaya additional information bakit tinawag siyang Biscuit Basin ay hugis biscuit po kasi yung mga surroundings, yung mga pool o yung mga hot spring, yung mga hole po dito sa area na ito ay dyan po, like po sa Opal Pool, dyan po yung Black Diamond, nandyan po yung Sapphire Pool. Yan po yung mga area na sumabog noong July.
At pagka titignan nyo po sa map ay Huggies Biscuit po yung mga hot spring, yung mga butas na yun mga kanjel, at kulay blue yung kulay po ng tubig, at napakainit mga kanjel, kaya sumabog po siya dahil po sa init. So paalis na tayo mga kanjel at papunta na po tayo ng Grand Prismatic. Ito po yung pinakasikat na geyser o color pool dito sa Yellowstone National Park. So pag yung nakikita yung mga usok mga kanjel, ayan na po yung area ng Grand Prismatic. So tara mga kanjel, samahan nyo kami at ipapakita ko po sa inyo yung area ng Grand Prismatic. Tara! So ayan mga kanjel, at approaching na tayo doon sa entrance ng Grand Prismatic. So ayan, makikita nyo po yung taas po ng mga usok mga kanjel. So yung bungad po dyan, ayan po yung Excelsior Geyser na isa sa pinaka-active po na geyser dito sa Yellowstone. At saka doon po sa kabila, ayan po yung usok naman po ng Grand Prismatic. So doon po sa left mga kanjel, ayan po yung Firehole River na mahaba po, na pinagdudugtong din po nito ang mga sikat po na mga geyser dito sa Yellowstone National Park mga kanjel. So ulitin ko mga kanjel, kaya tinawag pong Firehole River itong ilog dito ay dahil po sa stretch po nito mga kanjel na more than 30 kilometers ay andito po yung mga volcanic activity o yung hydrothermal activity sa whole stretch po ng river na ito mga kanjel. Oh, grabe yung usok niya mga kanjel oh. Are they going to scare the clown? Yan mga kanjel oh. Oh, lakas ng agos ng mga kanjel oh. Yung tubig oh. Doon oh. Yun oh. Oh, ang lakas niya talaga mga kanjel oh. Parang lava. So mga kanjel, andito na tayo sa entrance po ng Grand Prismatic. Ito po yung pinaka third largest hot spring in the world mga kanjel. So ito po yung Firehole River. Diyan po yung Firehole Bridge. Tatawid po tayo dyan. At na-feature po natin yan sa mga nakaraang video. Diyan po sa kabila yung Excelsior Geyser na isa sa pinaka-active po na geyser. Angel. Wow, ganda Yellowstone. Grand Prismatic. Ganda mga kanjel. Wow. So mga kanjel, so tatawid na po tayo sa bridge at i-check natin doon sa kabila. At alam nyo mga kanjel, itong Firehole River ay nagre-range po ito ng mga 30 degrees Celsius plus po na temperature. Pag nakita nyo po dyan, parang may mga umaagos mga kanjel, ay galing po yan sa Excelsior Geyser na nagre-range po ng close to 100 degrees Celsius yung temperature po ng Excelsior Geyser. At dyan po nanggagaling yung tubig na yan, so umaagos na yan mga kanjel na close to o more than 4,000 gallon per minute po ang tubig. Angel oh. Parang lava. Ganda mga kanjel. Yan oh. Testing natin ulit kung mainit nga itong tubig mga kanjel oh. Uy! Init! Ang init! Ang init mga kanjel! Init nga! Mga kanjel oh! Grabe oh! Init siya sa misingaw! Tingnan ko nga kung mainit mga kanjel. Uy, init nga. Init mga kanjel, mainit. So ito po yung Excelsior Geyser mga kanjel na katabi lang po ng Grand Prismatic.
So ito po yung Excelsior Geyser mga ka-angel, at ito po yung isa sa pinaka-active na geyser po dito sa Yellowstone National Park. At dito nang gagaling po yung mainit na tubig kanina doon po sa Firehole Bridge. So around close to 100 degrees Celsius po yung init mga ka-angel. At nagsusupply po siya ng more than 4,000 gallons per minute ng water papunta po sa Firehole River. Pagka andito po kayo mga ka-angel ay mapipilyo po talaga yung singaw na mainit po talaga tong geyser na ito. At yung tipong paalam mo yun po pagka nagkakampire po kayo yun po ganun po yung feeling pagka malapit po kayo mismo dito sa viewing deck. So ayan mga ka-angel, kumukulo po talaga kasi close to 100 degrees Celsius po ito. Mga ka-angel. Mga ka-angel, oh. So mga ka-angel, at maglalakad tayo dito papunta po sa Grand Prismatic. So kailangan mga ka-angel ay dumaan lang po tayo sa designated na pathway o yung ginawa nilang daanan po ng tao kasi po mainit po yung surroundings at bawal po lumusong. Baka magkaroon pa po ng problema ay may mga mainit na parte po ay baka masunog o malaplos pa yung balat po ninyo mga ka-angel. Kasi napapalibutan po tayo ng mga geyser, mga hot spring, kung ano-ano man po yan na ugat po ng volcano. So ayan mga ka-angel, at malapit na po tayo. Papansin nyo mga ka-angel, para sang rice terraces po. Siguro dahil sa init, nagka-create po siya ng ganyang mga lines. Parang yung kumbaga daluyong kumbaga sa term, parang inaanod niya mga ka-angel dahil sa init niya. Yung mga iba't ibang klaseng chemical po dyan ay yun, nagkakaroon ng mga chemical reaction kasi po iba't ibang elements o chemical po nandito ngayon sa mga geyser mga ka-angel. So additional information mga ka-angel, itong Grand Prismatic dito sa Yellowstone National Park sa Wyoming, USA ay ito po yung third or pangatlo pong pinakamalaking hot spring sa buong mundo mga ka-angel. So ang pinakamalaki mga ka-angel ay nandoon po sa New Zealand at sa Dominican Republic. Ito po yung pangatlo, largest hot spring in US or North America, at pang third po sa buong mundo mga ka-angel, at nasa around 200 to 300 feet po yung lapad at nasa 121 feet po yung lalim. At doon po sa center ng Grand Prismatic mga ka-angel ay nasa around po ng boiling point of water which is 100 degrees Celsius mga ka-angel. Kaya wag na wag po kayong pupunta dyan dahil otherwise hindi na po kayo makakaahon at maaring masunog na po ang katawan po ninyo mga ka-angel. At never kailangan po nating supervise po ang mga chikiting natin, mga kids pagka ganito kasi wala pong railing, so bakod po yung dinadaanan, maaari pong mahulog at kailangan na po yung alalayan mga ka-angel. Grand Prismatic. So mga ka-angel, may pagka pupunta po kayo sa overlooking, although hindi na natin mapuntahan yung overlooking mga ka-angel kasi may mga kids tayo, it's a trail siya, paakyat. So maybe some other time para kumuha tayo ng mga gandang video or picture. Pagka pupunta kayo sa viewing point mga ka-angel, sa overlooking, ay makikita nyo po yung pagkakulay niya mga ka-angel. Ayan po yung nilagyan ko po ng picture sa upper right po ng video natin. Yung ganyan po itsura mga ka-angel. Nakikreate po siya ng mga ganyang kulay dahil po sa sobrang daming microorganism, mga bacterial, mga archaeas na nandoon po mismo sa Grand Prismatic, kaya nagkakaroon siya ng ganyang mga kulay. So ito po yung itsura mga ka-angel. O yan, yung pinaka-sign niya, yan po yung Grand Prismatic. Daan po yung Grand Prismatic mga ka-angel. So pagka pupunta po kayo mga ka-angel, puntahan niyo po yung overlooking. Я третий не слышала. Ну, какой третий? Тогда Лиза, иди сюда. Когда ничего не видно. Ну, ладно, садись. Давай, Лиза, иди сюда. Ой,
So I highly recommend po tong place na to mga ka-angel kasi po very unique. At bihira lang po tayo makakita ng ganitong mga klaseng itsura po ng mga geyser o volcanic activity o reaction sa buong mundo. At pili lang po at dito lang po sa Yellowstone, USA po nyo makikita. Parang oras na At very amazing mga ka-angel. At pagka puntahan nyo po talaga yung overlooking, ma-appreciate nyo yung kanyang beauty mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, at mawala na naman tayong oras at kailangan nating pumunta po ng Denver, Colorado. Magta-travel tayo. So kailangan nating umalis. Ayaw natin o hindi, no choice tayo mga ka-angel. Dahil kulang na kulang ang oras natin. So kailangan tayo mag-move ulit. So doon po banda mga ka-angel, ayan po yung Excelsior Geyser na bungad po siya bago mag Grand Prismatic. At saka maraming madadalan din mga pool, mga hot spring na blue po yung kulay, bluish. At makikita nyo po yung dinadalan namin mga ka-angel, parang may mga wave o lines na ganyan. At nakikreate po yan talaga doon sa Grand Prismatic sa chemical reaction at saka mga bacterial activity mga ka-angel. So wag nyong itatouch mga ka-angel kasi mataas po yung concentration ng mga bacteria o microorganism po dito sa lugar na ito mga ka-angel. At maamoy nyo talaga mga ka-angel. Alam nyo po yung parang nasusunog na kumbaga mga damit o tela, mga ganun mga ka-angel yung amoy dito. O kaya yung mga, basta kakaiba mga ka-angel, maamoy nyo talaga na punong-puno po ng mga chemicals o kakaibang mga microorganism. Itong area na ito, maamoy nyo talaga mga ka-angel. So nakaka-amaze kasi at wala pong ganito sa Canada or kahit sa Pilipinas mga ka-angel. At kung meron man hot spring pero hindi po ganitong geyser style po ng mga kumbaga mga parte po ng volcano. So mga ka-angel, ulitin ko, itong Yellowstone ay isa pong super volcano at sumabog po ito ng 1,000 years ago. Active siya or kumbaga active siya although at matagal na po siyang sumabog, but anytime pag na-reach niya po yung mga init ay maaaring sumabog po ito anytime mga ka-angel. At buti na lang po may mga singawan siya ngayon like yung mga geyser, hot spring na nakakapag-release po ng init sa loob po ng volcano mga ka-angel. So nasa Yellowstone caldera po tayo mga ka-angel. At pag research nyo po yan sa internet ay magkakaroon kayo ng mga i-complete information at kumbaga ma-amaze kayo kung paano nabuo itong lugar na ito. At like I said mga ka-angel, I highly recommend this place. Diyan po yung mga ka-angel, yung overlooking. So dyan, so banda dyan. So kailangan nyo mag-drive, may parkingan. Parang pinaganawan ng sabon. Ano mga ka-angel, basin. Wow, 360 tayo. 360 tayo mga ka-angel. Yan po yung kumukulo kanina. Yan, walang prismatic. Ayan, yan. Yan mga ka-angel. Yan, opal pool mga ka-angel. Ganda dito mga ka-angel, grabe yung usok. Grand Prismatic. Hindi na makikita mga ka-angel, parang ulap. Sobrang daming mga tao dito mga ka-angel at iba't ibang klase pong lahi at kabilang lang po tayo doon. At maganda po dito mga ka-angel during the summer at or maybe the full season para at least mainit po dito, at least hindi siya gaanong kainit at naghahalo pa yung lamig at saka init. So ayan mga ka-angel, at papakailangan natin maglakad at papunta na po tayo sa parking lot. Yung parking lot mga ka-angel ay wala pong bayad at hanapin nyo lang po yung designated na area para po sa mga small cars. Huwag po kayo mag-park po doon sa mga tourist bus area para at least wala pong maging aberya, baka matiketan po tayo mga ka-angel. So ito mga ka-angel yung Excelsior Geyser. So ayan po yung opal pool at maraming geyser dito mga ka-angel. Ang Yellowstone ang pinakamaraming geyser o volcanic activity dito sa buong mundo mga ka-angel. At more than 50% po ng mga ganito ay nasa Yellowstone National Park.
dito po sa Wyoming, USA mga ka-angel. At tulad po ng sinabi ko, malapit po ito. Hindi po yung malapit ng ibig sabihin ay kung analyze nyo, ito po yung mga pangalawang state after the Montana pag galing po kayo ng Alberta. So malapit lang po ito mga ka-angel. Pag mahilig po kayo mag-drive, itry nyo pong i-drive ito at very sulit mga ka-angel. I guarantee Talaga mga angel, oh. na mag-enjoy kayo at kumbaga once in a lifetime na experience. Nago. Alam niya. Excelsior. Na mga ka-angel, once in a lifetime na tumapak po tayo sa isang super volcano. Kumbaga nasa taas tayo ng isang super volcano na napakaraming geyser mga ka-angel. At ito, at kailangan na nating bumalik sa parking at mag-drive papunta na po ng Colorado, particular po sa Denver, kasi doon po tayo mag-hotel mga ka-angel mamayang gabi. So malayo-layo pa, so tiyaga lang at kakayanin natin yan. At isi-share ko na naman sa inyo yung mga madadaanan naming tourist spot at sa city ng Denver po mga ka-angel. So tingnan nyo naman po yung usok mga ka-angel, oh. Ganda dito mga ka-angel. Wow! Ano kaya pangalan nito? Opal Pool mga ka-angel, oh. Opal Pool pala yan. Yan, oh. Dito tayo ng car mga ka-angel. So mga ka-angel, yung kaninang unang video natin at napa-stop tayo doon sa Biscuit Basin, ulitin ko po, ay sumabog po yun noong July this year, July 2024. It's like around 5 days after we left Yellowstone last July. Tapos yun, sumabog po mga ka-angel yung Biscuit Basin. Is just only around 50 minutes away yung location namin dati sa Norris Geyser. At balak sana namin mag-stop over that time but kulang talaga ng oras at yun, at nagkaroon tayo ng chance, binalikan natin ito dahil madadalan lang naman. Sulit dito mga ka-angel sa Grand Prismatic. So mga ka-angel, puntahan nyo po ito. It takes around more or less 10, 11, 12 hours from Alberta or Calgary. So malapit lang po ito mga ka-angel. At lagpasan lang po yun ng state ng Montana. Pwede tayo magpakulo ng itlog dito mga ka-angel. Sakto. Ay halo natin sa kamatis. Wow mga ka-angel, ang ganda. Fine. Go ahead. Go. Tantos minerales. Mga ka-angel, itong langit.
So, thank you very much po sa mga nag-subscribe po sa amin at I really appreciate po at wag ko yung mag-alala mga Angel at habang tumatagal, papagandahin po natin yung mga video natin at i-share natin, mag-discover po tayo ng mas marami pang mga lugar na makaka-amaze at makakatulong po sa inyo mga Angel. Ito talaga yung tsura niya Angel, parang nasunog talaga na lupa. So mga ka-Angel, sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon at hanggang sa sunod na video po mga ka-Angel. So thank you very much po mga ka-Angel. Ito po yung lingkod yung Kuturbat Kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po at hanggang susunod po ng mga video natin. Thank you very much po at hanggang sa muli po. Balik tayo ng parking mga Angel. Kasi wala tayong time. Punta pa tayo ng Denver, Colorado. So see you again sa susunod na video natin. Hi, how are you? We went to Denver, Colorado.